Kamusta mga maka-full court? Halina't pag-usapan natin yung bagong inilabas na balita ng Los Angeles Lakers. Ayon nga sa inilabas na balita ng Los Angeles Lakers sa status report para sa laban nila sa Memphis Grizzlies, ay probably itong si Austin Reeves at D'Angelo Russell na may iniindang right ankle sprain at right foot contusion. At pagdating dito kay Anthony Davis, ay questionable pa nga ito dahil sa natamong left heel contusion. At yung dalawa na sina Christian Wood at Jared Vanderbilt ay recovery pa rin ang nakalagay dito sa status report nila. Pero may kapansin-pansin dito, wala na nga ang pangalan ni Christian Coloco sa status report. Ibig sabihin ba nito ay makakalaro na ba siya laban sa Memphis Grizzlies? Disclaimer lang mga maka-full court. Para sa akin, good news to kung pagbabasihan ko yung mga status report noong laban nila sa Detroit Pistons ay nakalagay ang pangalan ni Christian Coloco sa status report. Pero tignan pa rin natin kung gagamitin na ba ni Coach JJ Redick itong si Christian Coloco. At samantala dito naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan yung balitang kukunin ng Lakers itong bench player ng Utah Jazz na si Collin Sexton. Ang Los Angeles Lakers ay hindi tumakbo mula sa katotohanan na sila ay bukas sa pagpapatupad ng isang trade kung ito ay mapapalapit sa kanila sa isang kampyonato. Ito ay isang mataas na pamantayan upang itakda. Ngunit sa isang piling panimulang lineup at napakahalagang pamilyar sa pagitan ng mga pangunahing manlalaro, ito ay isang naiintindihan na kinakailangan. Sa kabutihang palad para sa Lakers, ang isang potensyal na perpektong akma ay tila lumitaw sa isang koponan na malamang na nagpababa sa kanila noong 2024-2025 Collin Sexton. Sa kabila ng kanyang halatang talento, ang mga unang yugto ng 2024-2025 regular season ay tila nagsiwalat kung gaano kaliit ang halaga ng Utah Jazz kay Sexton. Naglaro lang siya ng 23.5 minuto bawat laro sa pamamagitan ng 6 na pagpapakita at kahina-hina lang na relegate sa bench nitong mga nakaraang araw. Ang benching ay dumating sa takong ng Sexton na nagposte ng season high na 23 puntos sa 9 of 11 shooting mula sa field. Bumalik na si Sexton sa panimulang lineup, ngunit iyon ay dahil sa ang katunayan na si Jordan Clarkson na pumalit sa kanya ay hindi nakuha ang nabanggit na laro. Mukhang mayroon ding full force na pangako sa pagbuo ng point guard na si Keyonte George. Kung ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ni Sexton sa mga talakayan sa kalakalan, kung gayon ay maaaring walang mas magandang panahon kaysa ngayon para sa Lakers na bumili ng mababa sa isang potensyal na mahalagang kalakal. Ang Lakers ay tinatanggap na hindi malamang na ituloy ang isang trade sa unang bahagi ng season. Ngunit kung mayroong isang player na nagkakahalaga ng pagkuha ng pagkakataon sa Nobyembre, ito ay Sexton bago niya muling itayo ang kanyang trade value.